My First Bible presents Joseph and the Wife of Potiphar. Si Joseph ay naglakbay ng napakalayo kasama ang mga mangangalakal na Ishmaelita. Diyos ko, Panginoon ko. Hindi ko po alam kung paano ang mga bagay-bagay sa Ehipto. Siguro, magbubuhat ako ng mga bato para sa pagtatayo ng piramid. Alam ko, Panginoon, na kahit saan ako pumunta, sasamahan mo ako at hindi mo ko pababayaan magpakailanman. Nang sumapit ang gabi, nanalangin si Joseph para sa kanyang pamilya. Marahil kaya ito nagawa sa akin ng aking mga kapatid ay dahil naging mayabang ako. Panginoon, patawarin mo po ako sa ginawa ko. Dalangin ko po na alagaan niyo sila, lalo na ang aking ama at mahal kong kapatid na si Benjamin, para balang araw ay makita ko silang muli. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating ang mga mangangalakal sa isang malaking lungsod sa Ehipto. At doon, ipinagbili nila si Joseph sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Potiphar. Isa siyang opisyal ng paraon at kapitan ng kanyang bantay. Si Potiphar ay isang mabuting tao at ginagalang sa kanyang nasasakupan. Nang makita ni Joseph ang kanyang bagong amo, alam niyang kasama niya ang Diyos. Masaya siya dahil hindi na niya kailangang magdala ng mga bako para bumuo ng mga piramid na isnag napakahirap na gawain. Masidhing nagsikap si Joseph sa kanyang pagtatrabaho kay Potiphar. Lagi siyang abala at laging may ginagawa. Sa lahat ng ito, sinisiguro ni Joseph na magawa ito ng buong sipag at maayos. Dahil sa kanyang pagsisikap, nakuha niya ang tiwala ni Potiphar. At sa maikling panahon, ginawa niya itong katiwala ng buong bahay at ipinagkatiwala sa kanya ang pangangasiwa ng lahat ng kanyang kayamanan. Dahil kay Joseph, pinagpala ng Panginoon ang bahay ni Potiphar. Hinayaan ni Potiphar si Joseph sa pag-aasikaso at pamamahala sa lahat ng kanyang nasasakupan at pag-aari. Anging ang kanyang kakainin lamang niya ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Habang nagtatrabaho para kay Potiphar, lumaki si Joseph na may pagtitiwala at sumusunod sa Diyos. Ang kanyang makisig na mukha at matipunong pangangatawan ay tumawag ng pansin sa asawa ni Potiphar. Minsan habang nagtatrabaho sa loob ng bahay. Ang gwapo naman ni Joseph. Ang aking asawa ay wala dito at naglakbay. Aayain ko si Joseph na sumiping sa akin. May papagawa ako sa iyo. Tumalilma si Joseph at sumunod sa asawa ni Potiphar pagdating nila sa silid. Halika, huwag kang matakot dahil wala dito ang aking asawa. Maaari mo akong hagkan. Alam ni Joseph na maraming lalaki ang gustong gawin ang ipinapagawa sa kanya ng asawa ni Potiphar. Ngunit ipagkakanulo niya ang tiwala ng kanyang amo at magkakasala siya sa Diyos. Hindi ko magagawa ang ganyang kataksilan at kasalanan laban sa Diyos. Huwag kang mag-alala, wala dito ang aking asawa, kaya hagkan mo ko. Ngunit hindi pumayag si Joseph. Nagulat ang asawa ni Potiphar dahil tinanggihan siya ng isang alipin, kaya nagalit ito at nagpumiit siyang halikan. Tinulak siya ni Joseph at tumakbo palabas, pero naagaw sa kanya ang kanyang tunika. Dahil dito may nabuong masamang balak ang asawa ni Potiphar upang makaganti kay Joseph. Nang dumating si Potiphar, agad na ipinakita ng kanyang asawa ang tunika ni Joseph at nagsinungaling ito sa tunay na pangyayari. Sinubukan akong pagsamantalahan ni Joseph, pero sumigaw ako ng buong lakas. Tumakbo ako palabas at naiwan niya ang kanyang tunika dito. Anong klaseng lalaki ang dinala mo sa bahay natin? Lubos na ikinagalit ni Potiphar ang kanyang nadinig. Hindi ko Guards! totoo yan. Dapin niyo ang lalaking yan at ikulong sa bilangguan at huwag palalayain. Bagamat walang kasalanan, si Joseph ay ikinulong kasama ang mga bilangguan at hari. Sa kabila ng lahat, nanampalataya pa din si Joseph. Alam niya na may nakalaang plano ang Diyos para sa kanya.